Good evening, Collegiate Africans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong Collegiate Africans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings single po sa TVJ and Digital Africans. And para nga po ngayong gabi mga ka-OG, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa titulong Itbulaga na kung saan ay maugo nga pong pinag-uusapan sa social media na nangangamoy na sa TVJ po papanig ang or aayon ang lahat. Well, ito naman po yung gusto nating marinig at gusto po nating mangyari, hindi lang marinig. Talagang mangyari mga ka-OG na umayon lahat sa TVJ, pumanig lahat sa TVJ, manalo po ang TVJ sa kanilang ipinaglalaban na ito. And ngayon nga ay unti-unti nang may lumalabas na resulta pero mukhang tahimik ang kampo ng kabila at ayaw po nilang ilalabas. Parang ayaw pong ipaingayin ang balita pong ito. Yun yung nararamdaman ng ilang legit Africans kasi yung side daw po ng kabila ay hindi po ito ibinabalita. Kumbaga yung mga usually di umano na nagpo-post ng update hinggil po sa taping, ganyan, ay hindi po binabalita yung ganito. Pero bago po natin yung pag-usapan at alamin na mga ka-OG, nais ko munang magpasalamat sa mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating channel. Magandang gabi sa inyo. Big shout out ng napakalupet sa inyo po. And kung kayo ay bago lang at hindi pa nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para mag-i-updated at una kayo sa nilalabas nating mga update. Basta may kinalaman sa TVJ and Legit Africans, sagot na natin yan. Kaya naman wag na kayo mag-atubiling pindutin ang subscribe button. And eto nga, para sa mga masusugid naman nating taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for tonight's video. So, shoutout po dito kay Willibet Dioso. Magandang gabi sa inyo. Dennis Damasino. Ayan, wag na po kayong magtampo, Sir Dennis. Narito shoutout ko na po kayo ulit. Ayan, shoutout. Ganun din po dito kay B-Boy Atugay. Shoutout po sa inyo. Rico Clauyan. Ayan, magandang gabi. And Evie Almor Zara. Ayan, mga masusugid po natin taga-subaybayan. Ganun din kay King Romar Villarus. Shout out. Sir Roy Mokol, magandang gabi. Mendoza Jovi, magandang gabi po sa inyo. Sir Amis Marilu Talwagon, shout out. Pati kay Mel Gibbs Vergara. Ayan, mga legit po natin taga-suporta yan. Mga legit po nating subscriber. Anyway, shoutout din kina Lalaine Avenido. Shoutout. Sabi niya, I like Atasha, lakas ng dating at napaka-natural. Napakaganda rin po and napaka-good influence. Pati sa pananamit talagang napakaganda magdala. Kahit simple pero napaka-elegante po tingnan. Ganon din dito kay Divino De Leon. Shout out sa iyo. Gandang umaga or gabi. Gandara, baka pwede si MJ Lastimosa ang ilagay sa sugod bahay. Bagay siya doon. Opo nga, kasi close din naman po sila nitong si Zombie. And natutuwa nga po ang mga viewers kapag nakikita. Lalo na kapag may TikTok po yung dalawa. Pero tingnan po natin kung makakarating po sa TVJ. And malay naman po kasi natin busy rin itong si MJ. Kaya hindi rin po natin nakakasama sa EET. But anyway, shoutout din po dito kay Bella Cruz. Magandang gabi po sa iyo. Yung showtime 3 hours nga, pero puro naman daldalan. Nako, doon nga po nakakain. Hindi lang po daldalan. Puro parinig, Madam. Madam Bell Cruz. Doon talaga naubos yung oras nila sa pagpapasaring sa EAT, pati na rin po sa MTRCB, Miss Lala Soto. Diyan magaling ang kabila. Napakagaling pong magparinig at manira, manlait, pati po ang mandamay.
Anyway, atin naman pong pag-usapan ngayon mga ka-OG ang tungkol dito sa trademark na Itbulaga. Alam po naman natin na nakapagpa-registered na itong si Sir Joey De Leon for entertainment services. So, yan na lang po talagang iniintay din natin. Marami pong naiinip at nagtatanong ano daw ang dahilan na bakit matagal ang kanilang pagdidesisyon o ang kanila pong pag-aproba dito kay Joey De Leon. Mas lalo nga lang daw po kumakapal ang mukha ng Tape Inc. na magpatuloy sa pagla-live sa pag-e-ere gamit ang titulong Itbulaga dahil sila po ang nakaregistered sa IPO. At kanila pang ipinagmalaki na nai-renew nila ang trademark sa APO. Pero kung maaprubahan nga daw po itong si Joey De Leon, mapapabilis lamang ang pagpapatigil dito sa Itbulaga Tape dahil for merchandise naman ang kanila pong rehistro. Kumbaga ginagamit nila sa mali yung kanila pong registration. Bakit sila nag-show, nagla-live, umi-ere ng for merchandise ang kanilang registration? Maling-mali dun pa lang daw. Talagang maling-mali na ang Tape Inc. Pero ngayon ay nagsasaya ang maraming legit Darvicats dahil po sa nabalitaan na tagilid ang Tape Inc. laban po sa pinarehistro ni Joey De Leon na trademark na Itbulaga for entertainment dahil sa tapos na ang palugit na ibinigay para sa oposisyon sa titulong ito o sa registration. Kaya ang napala po nila pinapabasura ni Joey De Leon at nagre-request si Joey De Leon na huwag tanggapin ang ipinapasa nitong Tape Inc. Kasi tapos na tapos na raw po yung palugit, ilang araw na. Pero syempre meron pa rin pong ilan na hindi po maiwasang isipin na baka mamaya ipagbigyan ng IPO yan kahit late na magpasang Tape Inc. Tanggapin pa rin nila. Mahirap na daw po magtiwala sa panahon ngayon ayon sa ilang legit Darvicats. Sabi nga po dito sa article na ipinost ng Abante News Online sa kanila pong caption dito, naghain ng opposition ang Television and Production Exponent Inc. or Tape Inc. sa aplikasyon ni Joey De Leon sa Itbulaga trademark. Subalit posibleng ibasura na Intellectual Property Office of the Philippines ang petition ng tape dahil natapos na ang deadline sa paghahain ng oposisyon. So, base dito sa kanila pong headline, Tape tagilid sa Itbulaga trademark. Ayan, kapopost lang po ito noong October 3, 2023. Ang sabi nga po dito mga ka-OG ay naghahabol daw ang kampo ng Tape Inc. or ng Television and Production Exponent Inc. para sa hangarin or sa inihain na aplikasyon ni Joey De Leon sa Itbulaga trademark. Pero posibleng mabasura nga daw ito dahil tapos na ang paghain ng oposisyon. Kumbaga, late nang magpasa ang Tape Inc. Nakalagay din po dito na sa source ng tabloid na ito, nagpasa raw po ng oposisyon ang Tape Inc. October 2, 2023. 4 na araw na nga raw pong tapos ang ibinigay na 30 araw or 1 month na palugid sa paghain ng oposisyon. So, matagal-tagal, no? 4 na araw ang nakalipas bago sila maghain. Narito pa guys ang sabi sa tabloid sa ilalim ng Rule 703 ng Revised Trademark Rules and Regulations. IPO PHL Memorandum Circular Number 2023-001. Ayan.
nakasaad dito na when no opposition is filed within 30 days, kung wala daw pong mag-aapila or ako kontra doon po sa pagpasa ng registration leg no kay Joey De Leon, kung wala daw po makakapagpasa within 30 days after the publication for opposition, the mark is deemed registered on the next calendar day following the expiration of the opposition period. So, dahil po rito ay sa ilalim daw po ng batas, ang Itbulaga ay deemed registered na kay Joey De Leon noong September 29, 2023. Deemed registered. So, kaya po inihihiling ni Sir Joey or ni JDL na ibasura ng IPOPH ang isinampang oposisyon ng Tape Inc. So, kayo po guys, ano ang inyong masisay hinggil po sa usaping ito? Pa-comment lamang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang mga balita.